So, malaking bagay siya, maraming napuntahang maganda. Siyempre, ginamit ko yun to honor Pats hanggang ngayon, to honor Patrick. Tinulong sa akin ni Pat na never ko talagang naisip na magkakaroon ako ng ganong kalaking pera. Kasi sobrang ganda ng kwento ng buhay ng anak ko. Sinama ko siya sa Thanksgiving dinner. So after ng ship ko, inantay niya ako. So prior to that, nag-bonding kami. We went to church. Tapos pinasyal ko siya sa mall. Siguro yun yung pinaka-precious moments namin together na nararamdaman ko na enjoy niya yung ako lang yung kasama niya, nanay niya, ganon. Yung famous TV show sa Channel 2 yata yun, yung PBB. So doon ginanap sa school nila yung pinaka-main event. And then sabi niya sa akin kung pwede daw siya mag-avail ng merchandise. Sabi ko naman is, that time sobrang tight talaga ng budget ko. Wala talaga akong extra. Sabi niya, don't worry mama. Sabi niya, mami, naintindihan ko naman. Sabi niya, ganun, okay lang po. So yun yung pinaka gusto ko sa kanya is maintindihin siyang bata. Hindi ko in-expect na sa tagal kong hindi ko siya nakasama, lumaki siyang maintindihin. Tapos very respectful. Hindi lang sa akin, sa mga taong nakapaligid sa kanya. So, ang ginawa ko sa proceeds is sa funeral service niya, sa pinaglibingan ni Pat. Yung paligid kasi namin is depressed area. So, madami doon na talagang kapos. Hindi ko in-expect na ganun matulungin yung bata ngayon. So, yung nakuha ko din is tinulong ko din sa mga batang yun. Ang dami niya talaga nang natutulungan. Pinapakain niya sa mga lugawan yung mga bata or kaya pala nawawala yung mga tsinelas ng anak ko, bibilang ko siya, binibigay niya doon sa mga batang wala, sa kapitbahay. So, yun din, kung sino yung mga batang tinulungan niya that time, tinulong ko din kung ano yung mga nakuha ko. And then, also, meron akong dalawang foundations or charitable institutions na continuous pa rin hanggang ngayon na nagbibigay ako ng monthly na support for them. So, sa Chosen Village and then sa SOS para sa mga bata yun na kaedad ni Patrick. Malaking tulong sa akin yung proceeds na yun, yung claim na yun, na hindi ko naman in-expect talaga. Kasi iniisip ko that time na saan ako kukuha ng palibing ng anak ko, saan ako kukuha ng mga pambayad sa hospital. Yung sa hospital bills niya that time for 3 days, 300,000. Hospital bills at gamot. Na 3 days lang nawala siya. So, hindi ko alam kung saan kamay ko na Diyos hahanapin yun. Ayun, parang tinulong sa akin ni Pat na never ko talagang naisip na magkakaroon ako ng ganong kalaking pera. So, first time ko din nakahawak ng ganon. Kasi sa tinagal-tagal ko nag-abroad, hindi ako nakapag-save ng ganong kalaking halaga. So, malaking bagay siya, maraming napuntahang maganda. Siyempre, ginamit ko yun to honor Pats hanggang ngayon, to honor Patrick. Kasi sobrang ganda ng kwento ng buhay ng anak ko. Kaya sabi ko nga parang may dahilan din yung buhay niya. Sobrang yung 13 years niya dito sa lupa nabigay niya or niya lahat ng purpose niya dito sa lupa. Having an insurance is not an expense. It's a need. Anak, kung alam ko, araw-araw, kinakaya ko na makasurvive, knowing na nasa safe and happy place ka ngayon, may purpose naman si Lord. Like kung pinabasa, or lagi kong iniisip yung kay Job, chapter 1, verse 21b na the Lord gave, but the Lord has taken away. But blessed be the name of the Lord that He didn't give Job any reason for his loss. But Job trusted God. Napakalaking bagay ng meron tayong policy or meron tayong pinangahawakan in the future na hindi tayo maghihirap, hindi maghihirap yung pamilya natin or whatever happens, meron tayong makukuhanan. I encourage everyone
to get insured now.